Magpakalalaki ka, pumarap ka dito sa amin, hindi yung nakatalikod ka palagi sa quad, doon ka nagsasalita. Merong sinabi si General, wala pa ako dito kaya, General Villanueva, retired General Villanueva, na meron daw isang former chief PNP receiving a monthly payroll from you. Pwede bang malaman kung sino itong former chief PNP? I'm concerned because I am a former chief PNP. Baka mamaya, merong lalabas na script dyan na si Bato ay tumatanggap ng pera galing sa'yo. Alin pong PNP units ang binabanggit sa usap-usapan? Hindi PNP unit, ma'am, but personalities. PNP personality, sino-sino po? I think it was mentioned the former chief PNP. Magpakalalaki ka. Ito ang hamon ng House Quad Committee kay dating Presidential Spokesperson Harry Roque. Ang tinutukoy ay ang mapapeles na magpapatunay sa kwento niyang mana ang maibinentang lupa para magkapera sa kanyang mga korporasyon na sangkot ngayon sa Pugo. Giit ni Harry Roque, matagal na daw ang kanyang kumpanya at wala umano itong kinalaman sa Pugo. Tapos yung mga financial records ng aking mga korporasyon, uulitin ko nga po, no, yung mga korporasyon ko naman, nabuo yan bago pa pumasok ang Pogo. At yung mga area na acquire, bago pa na found o nagkaroon ng lisensya yung Lucky South. At oo nga pala, no, pangalawang beses na may nagsabi na wala akong kinalaman sa Lucky South. Yung sekretary po ni Alice Guo ngayon sa Senado ay nagsabi na hindi niya ako kakilala, gaya ng sinabi ni Cassandra Ong na wala talaga akong kinalaman dyan sa Lucky South na yan. Inakusahan ni dating Presidential Spokesperson Harry Roque nitong Lunes ang House of Representatives na power trippers matapos maglabas ng contempt at arrest orders laban sa kanya dahil sa umano'y connection niya sa mga illegal na operasyon ng Philippine offshore gaming operators. Iginiit rin ni Harry Roque na hindi siya pugante. Sa kanyang Facebook post, sinabi ni Roque na hindi siya magpapaaresto sa committee na nag-iimbestiga sa Pugo Hub sa Bamban, Tarlac at Porac, Pampanga. So ulitin ko po ha, hindi ako pugante dahil ako po ay lumabag sa batas. Pugante ako sa Kongreso lamang. Wala po akong pakialam. Dahil ang tingin ko naman, kung ako'y na-cite in contempt of Congress, ang Kongreso naman po cited in contempt of the people of the Philippines. Hindi po tama yung ginagawa nila. Pasigaw-sigaw, kapag ayaw na sagot, contempt kaagad. Nagpa-power tripping na po sila. Miski wala po silang batas na binubuo, tuloy-tuloy ang paninira nila sa pamilyang Duterte. Doon sa extralegal killing, sa droga, at siyempre sa Pogo. Hindi po tama yan. Pinabulaanan rin ni House Quad Committee Chairperson Representatives Ace Barbers ang akusasyon ni Harry Roque na nagpa-power trip lang ang Kamara. Sabi niya, power tripping. Kailangan pa ba mag-power tripping ng mga quadcom chairs? 'Di ba? Marami ho sa amin ay mga bago. Ako, graduating ho ako. Kailangan pa mag-power trip. Alam nyo, maraming sinasabi ito si Attorney Harry Roque sa likod ng Quadcom o sa labas ng Quadcom. Sabihin mo sa harapan namin yan. Diba? Ika nga itong hinihingi namin dokumento sa iyo ay may kaugnayan doon sa iyong alleged involvement dito sa usapin sa illegal Pogo. Magpakalalaki ka, pumarap ka dito sa amin, hindi yung nakatalikod ka palagi sa quad, doon ka nagsasalita. Hindi mo siya pwedeng questionin na nagpa-power trip yung mga members Nakikita mo naman that they are really violating by evading our questions and lying in front of all of us. Samantala, tumutulong na lahat ng enforcement agency sa paghahanap kay Harry Roque ayon sa PNP. Pero giit ni Harry Roque, hindi siya magpapaaresto. Sa Huwebes na ang susunod na pagdinig sa Quadcom. Kabilang sa mga imbitado sa susunod na pagdinig sa Quadcom sa Huwebes ay si dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Nagpadala na raw ng liham ang Quadcom sa Valenzuela RTC at hinihintay na ng mambabatas ang abiso kung makakadalo sa pagdinig ang dating alkalde. Samantala, sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Joint Senate Committee nitong Martes, September 17, may isa pang malaking pasabog sa pagdinig sa Senado ang umano'y pagtulong ng isa pang dating PNP chief para makatakas si Alice Guo. Inusisa rin sa pagdinig ang advance sa pagpirma ng dating alkalde sa kanyang counter affidavit.
200 million pesos. Ganyan daw kalaki ang pinansuhol umano sa isang mataas na opisyal ng Bureau of Immigration para makatakas ng Pilipinas si Alice Go. Inaalam na yan ng BI, pero ang mas nakakagulat ayon sa PAGCOR, hindi lang immigration official ang sangkot, kundi isa pang mataas na dating opisyal daw ng PNP. Bukod dyan, meron daw mga police person ang tumatanggap ng buwanang suhol mula sa dating alkalde. Hindi nabanggit ang mga pangalan dahil bini-verify pa ito ng PNP. Si Senator Ronald Bato de la Rosa naman na dating hepe ng PNP agad nilinis ang kanyang pangalan. Unang linggo ng Hulyo nang umalis ng Pilipinas si Alice Go. Sa pagdinig, lumabas na August 14 ang petsang nakalagay sa counter affidavit ni Go para sa kasong qualified human trafficking. Tanong ng mga senador, paano napirmahan niya ni Go kung noong Hulyo pa lang ay wala na sa bansa? Required kasi sa pagpapanotaryo na dapat humarap ang mismong pumirma. Paliwanag ng dating alkalde. Your Honor, yung last page po ng document po, na-sign ko po. Na-sign mo saan? Na-sign ko po bago po ako umalis. Na-sign mo yung bago ka umalis. Gawa na ba yung affidavit? Opo, partially, may natapos na po. Pero hindi pa na-file yung case. Opo, hindi pa po na-file. Ay, na-file na po, pero... Hindi Ano ba talaga po? Na-file na or hindi pa na-file? Nangangahulugang in-advance ni Alice Go ang pagpirma niya sa huling pahina at idinikit na lang sa kabuuan ng counter affidavit. Ang secretary daw ng dating alkalde na si Cath Salazar ang inutusang mag-print ng dokumento at magkabit ng last page. Inutusan din daw si Salazar na humingi ng tulong sa executive assistant ni Sual Mayor Dong Kalugay para makahanap ng abogadong magnonotaryo. Isang kadante ang sinasabing hiningian ng tauhan ni Mayor Dong Kalugay. Dito na pumasok sa eksena ang isa pang secretary ni Alice Go na si G. Pepito. Mula kay Salazar, dinala kay Pepito ang counter affidavit. Saka naman hinatid ni Pepito kay Kadante ang counter affidavit na siya namang nagpanotaryo. Nang tanungin si Alice Go tungkol dito, matipid ang kanyang sagot. Regarding po doon sa question po, I invoke my right po. Pati si Attorney Elmer Galicia na siyang nagnotaryo sa counter affidavit, naging maingat din sa pagsagot. Biktima po ako. I am invoking my right against self-incrimination po. The matter had Attorney, already been please. Please don't take the track of guwo-huaping. Binigyan pa ulit ni Senator Risa Hontiveros ng pagkakataong magpaliwanag si Galicia, pero nagmatigas siya. Your Honor, I am again maintaining the confidentiality of the executive session and I'm invoking my right against self-incrimination, Your Honor. Alice, si Wesley Go is your brother. Am I correct? Opo. Ngayon, there is an information na magkasama sila ni Wang Ziyang ngayon somewhere, kung nasa Hong Kong or sa Singapore ba? Are you comfortable with that information? Na magkasama silang dalawa? Sen, honestly, wala po akong idea po. Hindi ko po alam kung magkasama I'm sila. not asking about the idea. Okay, being your brother, itong si Wesley Go, komportable ka na magkasama sila ni Wang Ziyang doon sa ibang bansa? I assume po hindi po sila magkasama. Hindi pa ako comfortable po. Ganting magkasama sila. Komportable ka, hindi? Hindi. May we know the reason why? We are helping you here. Opo, sorry po, I refuse to answer po. Hindi ka komportable. Hindi po ako comfortable po na sabihin po. Pero hindi po ako comfortable po na magkasama po. Magkasama sila. Okay. Thank you. Next question, Alice. Kung hindi ka na-aresto sa Indonesia, anong next plan mo dapat? Halimbawa, hindi ka pinakialaman ng Indonesian authorities. Anong next plan mo? What's your next move? Supposed to be your next move. Actually, honestly po, Sen, nag-uusap po kami na uwi na po ako dito sa Pilipinas. Uwi sa Pilipinas. Aharapin ko po at magpapaliwanag po ako. Wala kang plano na umuwing China? Ang plano ko po ay bumalik po dito sa Pilipinas po. Dito po ako uuwi. How about China?
Were you not entertaining the thought of Wala going po. to China? China, wala po. So, At saka Senator De La Rosa, if I may, sinabi mo, Kuya Ping, balak mo sana, o gusto nyo sana bumalik dito at magpaliwanag. I highly encourage you to do that during this hearing. Magpaliwanag hanggat kaya mo. I think you know what I mean. Senator De La Rosa. I am just, I'm just asking this question because I was entertaining some conspiracy theorists putting forward the theory na itong si Alice Go ay posibleng isang sleeper cell agent ng China na pinadala dito sa ating bansa. Well, yun nga kaya ko tinanong kung gusto niyang next move niya from Indonesia is going home to China kasi the safest place for a sleeper cell agent is to go back home. Yung home base niya. Safe na safe siya doon sa China kung if indeed she is a state agent of China. Kaya nga tinatanong ko, so wala kang balak pumunta ng China? Wala po, before po nangyari po yung sa Indonesia po, nag-uusap na po kami nag-uusap po na consider ko po talaga na ang next move ko po ay babalik po ako dito sa Pilipinas. At saka magpaliwanag. sigurado Senator ako- De La Rosa, bago kayo magpatuloy, acknowledge ko lang yung pagdating ni Senator Bong Revilla na kasamang magtatanong sa susunod. na Thank you, hearing. thank you. Senator De La Rosa. Kaya siguro ayaw mong pumuntang China dahil involved ka ng pugo. Siguradong katay ka sa gobyerno ng China pag umuwi ka doon. Dahil galit na galit ang gobyerno ng China against pugo. Am I correct? Sen, hindi po ako involved po sa Pogo. At in fact, yung tatay ko po nasa China po ngayon. Kung kami po... Whether you like it or not. Okay. Kung kami po ay Whether you involved like it po, or not. sana po, hindi naman po, tama naman po kayo na galit po ang Chinese government po sa Pogo. And I Galit think, nga. Opo. Kaya kung pupunta ka ng China, talagang katay ka doon dahil galit na galit ang Chinese government sa pugo. hindi po yan ang reason kung bakit di pa ako pupunta ng China. Ang reason ko po, babalik po ako dito sa Pilipinas at magpapaliwanag ako dito at haharapin ko po kung ano man po yung mga aligasyon po. Correct. But you cannot remove the fact that ikaw ay involved sa Pogo. Whether you deny it or not, kaming lahat dito naniniwala talaga na involved ka sa Pogo. Kung mag-insist ka, you can tell it to the Marines, not to the policeman. Okay. Next question. Merong sinabi si General, wala pa ako dito kaya, General Villanueva, retired General Villanueva, na meron daw isang former chief PNP receiving a monthly payroll from you. Pwede bang malaman kung sino itong former chief PNP? I'm concerned because I am a former chief PNP. Baka mamaya, merong lalabas na script dyan na si Bato ay tumatanggap ng pera galing sa'yo. Wala pong ganun pong nangyayari. Sigurado ka? Sigurado po ako. Wala pong Kilala mo ganun ba ako? nangyayari. Nakita ko po kayo in person nung andito na po sa Senate po. Before that, nag-meet ba tayo in person? Never po. Sigurado ka? Sigurado Kahit po. selfie. May selfie ka sa akin? Selfie, I think wala po. Kahit nag-cruise mo lang tayo sa isang mall, nakita mo ako. Hindi mo ako nakita sa isang Hindi mall? po. Sigurado ka? Sigurado po ako. Ay siniguro ko lang dahil baka mamaya may lalabas na script dyan na ako yung former chief PNP na tumatanggap sa iyo ng pera. Laruhin ko lang ito. So, General Gonzales, pwede malaman from you kung sino yung former chief PNP na sinasabi niyo na tumatanggap ng monthly payroll from Alice Go? Your Honor, I don't have any confirmation, but I'm sure you're not the one. I think so. Thank you. Thank you if I'm not the one. Yun lang, siniguro ka lang. Thank you, General Villanueva. Thank you for that information.
Let's go. Marami akong question pero Madam Chair, pero baka Okay, you are under oath, Yes reminding po, Your you. Honor. Miss Cheryl, ibig sabihin, hindi lang kayo ang pina-fact find namin dito. Marami pa pong nagsasalita at corroborate namin. And for the record, Miss Cheryl, hindi kayo ang target namin, ha? Gusto naming tukuyin kung kayo ay ginawang dummy ni Mayor Kalugay. Pero madadawit po kayo kahit sa alam naming ginawa nila kung hindi kayo magsasabi ng Madam totoo Chair, sa if amin. I may just Senator continue just Joel. one last. Miss Cheryl, nung una gusto ka namin dahil akala namin magsasabi ka ng totoo. But just to tell you frankly, no, pati ikaw talagang madidiin ang gusto dito. If you're saying na wala kang alam, wala silang relasyon whatsoever, sige, panindigan mo ngayon to. Bakit ikaw ay tumawag at tumutulong para maghanap ng abogado na magnonotaryo na nandito si Go Huaping o si Alice Go kahit alam nyo na wala siya? Bakit ikaw tatawag ng ganun? Kung totoo na wala naman, magkaibigan lang, regular lang na magkaibigan yung principal mo, si Mayor Liseldo at si Alice Go. You will walk the extra mile of looking for a lawyer that could actually notarize a public document, whether or not nandito o wala yung principal. Why would you do that? Miss Cheryl, Nagtalong lang po kasi sila, Your Honor. sinong sila? Si Kat po. Yon. So, at least ito yung unang totoong sinasagot nyo sa amin ngayong hearing. Tinawagan kayo ni Kath Yes po. para maghanap ng notaryo para sa affidavit ni Go Huaping. Bakit feeling nyo obligado kayong sumunod pagbigyan yung hiling ni Miss Kath? Hindi po. Tumawag po kasi siya. Ang sabi lang niya sa akin, naghahanap sila ng lawyer na magnonotaryo. Kasi wala daw silang makita na magnotaryo. Parang ganun. Sa buong Hindi ko, basta Bamban, wala silang makitang abogado? Bakit sa lahat ng chief assistant ng mayor, hindi lang sa Tarlac, sa Pangasinan pa, bakit sa inyo tumawag si Miss Kath? At bakit feeling nyo obligado kayong tulungan siya sa hiling niya? Hindi ko din po alam, Your Honor. Basta ang sabi lang po, kung pwede, kung merong kilala, sabi ko walang kilala sa SWAL. Don't Miss- fool us, Miss Cheryl. Kath. Don't fool us. Miss Kath. Kilala mo. Alam mo Sen. na Joel. gustong gumawa ng kalokohan ito. Alam mo gustong gumawa ng kalokohan ito. Nagdirekomenda ka ng abogado na po pwedeng gumawa ng kalokohan nila. Miss Kath, kasasabi ni Miss Cheryl na humingi ka ng tulong sa kanya kung kanino pwedeng magpanotaryo. Bakit din, no? Tanungin ko sa inyo, yung tinanong ko sa kanila ngayon lang, bakit sa dinami-dami na pwedeng hinga ng tulong, bakit kay Miss Cheryl pa na Chief Head Executive Assistant ni Mayor Kalugay, bakit sa kanya pa tumawag, Miss Kath? Your Honor, yun po yung instruction po ni ma'am. Si Miss Yes. Mayor Alice ang Yes. nag-instruct sa inyo. Opo, Your Honor. Tawagan si Miss Cheryl. Okay, so siya talaga. Good. At so kaya yung tanong ko kanina kay Mayor, parang hindi totoo yung sagot nila kasi tanong ko, close ba hindi lang silang dalawa bilang business partner o kung ano pa man, close pati kayong mga staff. Kasi unang may importanteng kailangan si Go Huaping ay in-instructionan kayo tawagan no other than Miss Cheryl na nagtatrabaho kay Mayor Kalugay. So, close ba kayo, Miss Kath at Miss G, kay Miss Cheryl? Kayo po yung nagtutulungan sa mga trabaho ng mga principals ninyo? Hindi po, Your Honor. Hindi ano? Hindi po kami close. Hindi kayo close? Po, nag-uusap lang po kami kapag may instruction po si ma'am. Kaya nga po, kung may instruction si ma'am sa inyo ni Miss G, or kung may instruction si Mayor kay Miss Cheryl, at kailangan huminang tulong sa ibang staff, kayong tatlo ang pinagtutulong sa isa't isa, tama? Opo.
Opo, Your Honor. Ayun. Okay, salamat. Madam Chair. Miss Kath, makatotohanan ng sagot nyo sa amin yun. Sana sumunod yung principal nyo, si Miss Guo Huaping. And paano, before I call upon the SP Pro Tempore, paano kayo in-instruction na ni Mayor Alice that time na magpatulong kay Miss Cheryl maghanap ng notaryo? Tumawag po siya, Your Honor. Tumawag sa telepono. Yes po. Nasan siya noon nung tumawag siya sa telepono? Ay, hindi ko po alam, Your Honor. Hindi nyo alam? Hindi po. Talaga, nagsimula na kayong magsabi ng totoo ha. Ipagpatuloy nyo yan ha. Yes Huwag po. kayong magsimula sa totoo and then mamaya magsisinungaling din. Opo, Tulad Your ng ibang mga principal nyo rito. Yes po. Miss Kath. Okay? Madam Chair. Yes, SP Pro Tempore. Madam Alice, totoo ba yung sinasabi ng iyong sekretary na tinawagan mo siya para tawagan si Cheryl? Huhoping. Sen, I think meron na po akong na-file po na kaso po sa akin sa DOJ po. So, Tinatanong lang ni SP Pro Tempore kung yung tungkol sa tawag nyo kay Miss Kath para magpahanap ng notaryo. yes po, Your Honor. Did you call her? May na-file na po, kaya I invoke my right po. Is that an incriminating question? I don't think that is an incriminating question. Ano ba yung kasong sinasite nyo sa DOJ na Anong case? incriminating kung sagutin nyo Attorney. yung tanong ni SP Pro Sige Tempore? na, attorney, wag mo naman pigilan yung kliyente mo na Regarding po sa DOJ po, human trafficking po. So, paano konektado ang human trafficking case doon sa kung tumawag kayo kay Miss Kath para magpatulong kay Miss Cheryl magpahanap ng Regarding notaryo? po doon sa yung notary po. Well, whether you're in the country or not, pwedeng guilty kayo sa human trafficking. Simpleng tanong kung tinawagan nyo nga ba si Miss Kath. Tinawagan nyo ba si Miss Kath? I invoke my right po. Miss Kath, matanong lang, kasi mamaya may tanong din kami tungkol sa mga lookalikes eh. Ikaw ba yung pumirma sa affidavit ni Guo Huaping? Kasi remember yung binasa kong mga bahagi ng affidavit, sinabi nung affiant kay Miss G, hindi pa ito pirmado, itong affidavit, papirmahan dun sa affiant, no? Kay Alice Leal Guo daw. And then meron lang nagbaba ng bintana, pero sa malayo, kumaway, akala niya si Alice Leal Guo. Then pagbalik ni Miss G ng dokumento sa kanya, pirmado niya. Ikaw ba yung pumirma sa affidavit? Kasi alam namin wala na si Guo Huaping sa Pilipinas noon. Hindi po, Your Honor. Hindi kayo ang Hindi pumirma. I'm reminding you to Yes. keep on speaking the truth, ha? Tulad Yes nung po. simula nyo kanina, ha? Madam Chair, Babalikan namin. sigurado SP ka ba Pro na Tempore. si Alice Go yung tumawag sa'yo over the phone? Yes po, Your Honor. Sigurado ka? Opo. Ano yung specific instruction niya sa'yo? Tinawagan niya po ako. Tawagan ko daw po si Ma'am Che kung may kilala daw po na lawyer na magnonotaryo po. Okay, Madam Alice, wala ba kayong kilalang abogado ron sa teritoryo mo, sa Bamban? That is a simple question. Do not ask yung lawyer. Guo Huaping. Sen, I refuse to answer po. May kaso na po That final is po sa not an akin. incriminating question, Madam Alice. Tinatanong ko lang kung wala ba kayong mahanap na abogado sa teritoryo mo. And mayor ka dun eh. Imposible mo lang abogado dun. Regarding po kasi dun sa question niyo po na lawyer No, I'm po, just asking if there are lawyers in your town. May mga abogado ba sa Bamban? Meron naman Oh, po. bakit tinawagan mo pa si Kat at inutusan mo tawagan si Cheryl para maghanap ng abogado? Why not in sorry your po, I own refuse to hometown? answer po. Ha? Sorry po, I invoke my right against self-incrimination po. Dahil ba alam ng buong bayan ng Bamban na wala na kayo doon? Kaya nagpahanap kayo ng abogado sa labas? Dahil may na-file na po na kaso po, I invoke my right po. Sorry. Dahil may papagawa siyang illegal. Senator Joel. Miss G, sino yung nasa van noon nung pinapipirma yung affidavit na hindi pa pirmado ni Alice Leal Guo daw? Sino yung nasa van? Good morning po, Your Honor. morning. Wala namang pong van, Your Honor, actually. No. Sabi ng affiant namin na pinagkakatiwalaan na namin dahil nagsasabi na ng totoo mula sa simula. Na napansin niya yung affidavit, di umano ni Alice Leal Guo, walang pirma. So, binalik niya sa'yo, sabi niya, Miss G, papirmahan niyo to. Then, dinala niyo sa isang taong nakasakay sa van, nagbukas siya ng bintana, kumaway dun sa affiant, ibinalik mo daw
Binalik mo. Kasi dun sa natanggap din namin kopya nung affidavit, pirmado na, bigla Magic. Sino yung nasa van noon? Your Honor, unang-una po, nandito po ako para magsabi po ng totoo. Hindi po para anuhin yung kasinungalingan. Okay, mabuti. Yes po, So Your kung Honor. hindi van man yun, kung anong sasakyan, it doesn't matter. Sino yung tao sa sasakyan? Your Honor, ganito po yung kwento. Tinawagan po ako ni Kat. Ang sabi po ni Kat, may instruction daw po si Ma'am Alice na i-meet ko po yung tao. Mhm. Doon sa Kapas po. Sinong tao yun? I think po yung tao na yun is yung, hindi ko lang po sure, is si Kadante po. Kadante, po. yes, Siya po tama. yung tao, opo. Okay. Ang instruction po ni Ma'am Alice is, i-meet ko po, kasi naghintay na po siya ng mga ilang oras. Totoo. Opo. Sabi po ni Kat sa akin, i-meet ko daw po sa Kapas para mag-lunch. Kapas, Tarlac. Yes po, Your Honor. Para mag-lunch po. Dinala ko po siya sa isang restaurant po sa, I think, Kapas or Concepcion po. Anong restaurant yun? Pwede po bang sabihin, Your Honor, yung... Sorry? Pwede pong banggitin yung... Yes, of course. okay po. Restaurant lang yan. Ano yan? Rustica Kapas. Rustica Opo, Kapas. hindi ko po sure Okay. yung address, Your Honor. Rustica is Okay. in Concepcion. Parang po, hindi ko po Concepcion. sure. Concepcion. Sorry po. Okay. Yeah. Tapos, Opo. Ngayon po, nag-lunch po kami doon. Tumawag po sa akin si Kat kung pwede pakuha mo na sa driver mo yung affidavit. mhm. Yun po yung totoong kwento, Your Honor. Pero yung sinasabi po na van at merong pong kumaway doon sa van is hindi po totoo. Bali po, Your Honor, Saan kinuha yung affidavit? sa bahay po nila Kat kinuha ng driver. Sa bahay ni Nakasama ko. Kath? Yes po. Tapos? Your Honor. Yung nangyari po, Your Honor, never pong na-meet ni Kat yung Kadante. Ako lang po yung na-meet ni Kadante that time. Mhm. Yun po, Your Honor. Tapos hindi po totoo na yung documents po ay sinabi po sa akin nung Kadante na hindi pa po siya signed. Sorry, Miss Gia, kasi naniniwala na kami kay Kadante. At pinakita ko nga yung kanyang affidavit na may pagpapayag ng kanyang abogado. So hindi lang si Kadante, pati yung abogado niya ay naninindigan sa katotohanan ng kwento niyang iyon. Yes po, Your Honor. Pero ako po, So Your bakit Honor, kami dapat maniwala sa iyo kaysa kay Kadante? Opo. Ako po personally, Your Honor, inutusan lang po ako ni Kat. Mhm. Yung documents po na yun, Your Honor, is kumain kami sa Rustica. Ngayon, dumating po yung driver ko po na dala na po niya yung affidavit. Signed na ba yung affidavit? Pumasok po ako sa sasakyan, Your Honor, yung gamit po na ng driver, which is nandun po yung affidavit. Signed na ba yung Yes affidavit? po, Your Honor. Sinong nag-sign ng affidavit? Hindi ko po alam, Your Honor. Nakita mo bang sinign yung affidavit? Hindi po, Your Honor. Signed na po yung documents. Then tinignan ko po yung documents po mismo doon. Tinawagan ko po si Kat to confirm kung ito po yung ibibigay ko kay Kadante. Pwede ba naman Ibang-iba yung kwento. SP pro tempore. Yung petsa lang. August Anong 4. petsa nung pinirmahang affidavit? Nung binigay ko po kay Kadante is August 14 po yata. August 14 po. 14. Ang affidavit na meron kami kay Kadante na ipinakita ko kanina, September... No. August 13 or 14? Oo, pero ito. Okay, August 14. Anong petsang sinabi mo, Miss G? August 14 po, Your August Honor. 14. Opo, Madam Chair. Okay. Sige, babalikan namin iyan kasi importante sa amin yung kwentong yan at yung pagkapirma o hindi pa pagkapirma ng affidavit at sino ang pumirma niyan. Kasi yung panahong yun, alam namin, wala na dito sa Pilipinas si Guo Huaping. Yes, And ma'am. I'm reminding you, Miss Gia, tulad kay Miss Kat, magsabi kayo ng totoo. Kasi hindi rin kayo ang aming target tulad ni Miss Cheryl sa pagtatanong na ito. Gusto namin i-establish ano yung mga ginawa ng mga principal ninyo. Pero pag nagsinungaling kayo sa komite namin, pati kayo madadamay, pati kayo mapaparusahan. Mayor, ituloy ko Madam po, Chair, can I just... related question kay yes, Senator Joel. Yes, kay Miss Kat, no? Kasi para lang ma-establish, Madam Chair, yung pagtawag ni Mayor Alice sa kanya. Miss Kat, nung tinawagan ka ni Mayor Alice na naghahanap ng abogado outside Banban, ang instruction niya sa'yo ay kausapin si Miss Cheryl dahil may abogado kang hahanapin. At alam mo ba, by that time, nawala na siya sa bansa? Hindi po, Your Honor. Alam mo ba na yung pinapagawa sa'yo ay hindi ka ba nag-isip
ang daming abogado sa Bamban, bakit maghahanap sa ibang lugar ang abogado? Ang alam ko po, Your Honor, dahil pag nakita pa lang po yung name ni ma'am, ayaw na po ng lawyer. Kaya direct instruction po si ma'am, natawagan ko po si Ma'am Che. Dahil walang lawyer na gagawa nung gustong pagawa ng iyong principal. Is that a correct statement? Siguro po, Your Honor. You think it is because otherwise, you would just probably tell your principal na, ma'am, bakit pa tayo hahanap sa iba at lalayo tayo? Hindi mo na ginawa yon sapagkat alam mo rin, walang gagawang abogado na gusto ng iyong amo. Is that correct? Yes po, Your Honor. Tsaka Okay. yun po yung instruction niya, sumunod lang po ako. Yes, the instruction na sumunod ka. And I wanted to protect your rights dahil sinabi mo, instruction ng amo mo, parang wala kang magawa kung hindi sumunod. Kahit alam mo na parang hindi tama itong gagawin mo. Is that correct? Your Honor, wala pong ganun na inisip ko po na hindi tama. Alam mo tama yung gagawin mo? Kasi inutusan niya lang po ako, Your No, Honor. but this is my question now. If you don't want to answer my previous question, alam mo ba na tama yung gagawin mo na magpapirma, na magpanotaryo sa isang abogado na alam na hindi humaharap yung affiant doon sa abogado at sasabihin ng abogado, subscribe and sworn before me. Hindi ko po alam yun, Your Honor. No, but you know very well na wala yung affiant para pirmahan yung pagnonotaryo na yun. Kaya nga ikaw ay tinawagan ng iyong amo. Yun din ang tanong ko, Senator Joel, Miss Kath, Miss G, alam niyo ba noong araw na yon na wala na sa Pilipinas si Guo Hindi Huaping? po, Your Honor. Ikaw, Miss G, alam niyo ba na wala na dito si Mayor Alice sa Pilipinas nung Hindi araw din na po, yon? Your Honor. Keep on telling the truth, ha? Ngunit alam nyo na espesyal itong pagkakataon na ito. Espesyal, hindi to ordinaryo. Kasi nandun kayo sa dilim, kasi hindi humaharap yung amo ninyo para inotaryo ang isang public document. Alam niyo yun, Miss G, Miss Kat. And ang buong punto kasi ng pagpapanotaryo ay siguraduhin yung pumirma. Ha? Ang abogado places himself or herself on the line para sabihin, itong pumirma ay talagang nandirito pa. At alam na po namin na hindi totoo yung pagnotaryo dito. This is already proven. Kaya makakatulong kayo kung sasagot kayo ng makatotohanan. Hindi kontra sa alam na namin, na-prove na namin in earlier hearings. Pakisagot yung tanong ni Senator Joel. Sorry po, Your Honor. Ano po yung... Sorry po, sorry. Alam nyo espesyal yung arrangement. Alam nyo na espesyal. Kasi kung hindi, kahit kanino pwedeng iutos ni alias Alice Go. Kahit kanino. Pero kayo yung pinagkakatiwalaan kasi kayo yung traveling bodies eh. Kayo yung pinagkakatiwalaan niya na gumawa nitong bagay na ito. Na kahit wala siya, inonotaryo yung dokumento. Alam niyo yun. Para sa amin po, Your Honor, isang empleyado lang po kami. Sumunod lang po kami kung ano po yung instruction sa amin. Regarding naman po doon kung alam po namin, actually po, yung totoo po, hindi po talaga namin alam kung nasan po si ma'am. At kung So hindi nyo rin sigurado na nandito pa siya sa Pilipinas nung araw na yon? wala po talaga kaming alam, Hindi Your kayo Honor. nagtanong? Hindi po, Your Honor. Nung kinausap ka, nung tinawagan ka sa telepono, I'm sorry, Madam Chair. SP Pro Nung Tempore. tinawagan ka sinasabi mong tinawagan ka ni Alice Go, hindi ka nagtanong kung nasan siya. Hindi po, Your Honor. Bakit? Wala rin po ako sa posisyon para tanongin kung nasan po siya. Pero nung mga araw na iyon, alam nyo ba na naghahanda na siyang umalis? Bago nung mga araw na Hindi iyon? po, Your Honor. Okay, babalikan po namin kayong dalawa. Pero balikan ko po si Mayor sa mga... Yes, related question from Senator Sherwin. Related question before we veer away from another topic. May mga napuna lang ako, Madam Chair. G, kanina sabi mo na nung nagkita kayo ni Kadante, wala pa sa iyo yung dokumento. Wala pa po, Your Honor. At pinabalik mo saan yung driver mo para kunin yung dokumento? Sa bahay po nila. Kasi ang instruction po, Your Honor, i-meet ko po si Kadante para mag-lunch po. Kasi, So saan nanggaling yung dokumento? sa kanila po, pinakuha po ni Kat sa kanila. So hawak ni Kat yung dokumentong signed. Yes po. Pagdating sa'yo, nakapirma na, Yes diba? po, Your Honor. Opo. Kat,
Nasa'yo yung signed documents? Yes po, Your Honor. Pinakuha po ni ma'am. Saan nanggaling yung signed documents? Tumawag po siya, Your Honor. Ang sabi po niya, punta daw po ako sa bahay niya, may kukunin po isang brown envelope. Nung Okay. nakuha ko na po yun, nag-message po ako sa kanya kung ano pong gagawin ko doon. Saan bahay yun? Sa QJJ Farm po, yun sa bahay po na mismo. Saan yun? Sa the Bamban address. po. Sa Bamban? Anong barangay? Virgen de los Remedios po. Virgen de los Remedios. Remedios. Opo. Doon mo kinuha. Kanino Yes po. mo kinuha yung dokumento? Nasa drawer po niya, Your Honor, sa room po niya. Nasa drawer lang yung dokumento. So, pumasok ko lang sa kwarto niya, kinuha mo lang yung dokumento Yes doon. po. Ganun kasimple lang? Yes po, Your Honor. Yun po yung ano niya. Tapos nung nakuha ko na po at Your Honor, tinanong ko po siya kung ano pong gagawin ko. Ang sabi po niya, i-attach ko daw po sa last page nung affidavit po niya. Okay. Paano ka nakapasok doon? Pinapasok ko lang, may gwardiya ba? May boy? Paano ka nakapasok sa Hindi po nakalock, Your Honor. walang tao sa bahay? Wala po, Your Honor. Ang tao po sa QJJ Farm is 3 na lang po. So walang tao sa bahay, nakapasok ka sa gate, umakyat ka ng kwarto, binuksan mo yung drawer, nandun yung dokumento. Yes po, yung isang brown envelope po. Instructions yan ni Guo Huaping. Yes po, Your Honor. Kay Guo Huaping, Madam Chair, if I can pursue that Senator Sherwin, with your Guo Huaping. permission. Saan nanggaling yung dokumentong yun? Your Honor, yung last page po ng document po, na-sign ko po. Na-sign mo saan? Na-sign ko po bago po ako umalis. Na-sign mo yung bago ka umalis. Gawa na ba yung affidavit? Opo, partially, may natapos na po. Pero hindi pa na-file yung case. Opo, hindi pa po na-file. Ay, na-file na po, pero... Hindi Ano ba talaga po? Na-file na or hindi pa na-file? Na-file na po. Hindi pa na-file yung... Kailan mo sinign yung document bago ka Sinain umalis? ko po yung last page po bago po ako umalis. Umalis ka is first week of July. July 1st week, opo. Bago Pero po wala umalis. pang na-file na case nun. Na-sign ko po yung last page po bago po ako umalis po, Your Honor. Binasa mo ba yung counter affidavit? Regarding po doon sa question po, I invoke my right po. With all due respect, Senator. SB Pro Tempore. Senator Win, Madam Chair, sino nag-prepare ng counter affidavit mo? Lawyer po. Yeah, I know. Sino nga? Law firm? Opo, law firm po. Ano yung law firm? At yun sa avisado po. Gana Atienza Avisado Law Offices. So, nung prepare ng lawyers mo to, nitong law firm mo to, alam na ng mga lawyers mo na wala ka na rito? Hindi po. What do you mean hindi po? Alam nila na nandito ka? Samantalang wala ka na talaga? Hindi po namin pinag-usap. Paano mo napirmahan nito na wala ka? Yung last page po, napirmahan ko po siya bago po ako umalis. Hindi, ang date dito, August 14, no? Oh, August 14. Kailan mo pinirmahan tong affidavit? Counter affidavit? Hindi ko po maalala po yung exact date bago po ako Laging umalis hindi po. mo maalala. Tagal na yung katagang hindi mo maalala. Kailan? Your Honor, hindi ko na po talaga maalala yung Ano exact nakalagay date po. dito sa counter affidavit mo, August 14? Kailan ka tumakas? Your Honor, meron pa akong case po sa immigration po. Kailan ka I refuse po tumakas? answer po. May case Ano- na po ako sa Madam Chair, if I immigration. may ask, Yung sinabi niyo, yung dates niya, Guo Huaping, na pinirmahan mo yung counter affidavit bago ka umalis. Kailan yon na umalis ka? Bago pa ako umalis po, first week po ng July, di ko po maalala po yung exact date po. First week ng July. first week of July. Madam, Na wala Madam pang Chair, case. first week of July daw siya umalis. Pinirmahan daw niya ito last page. Nakalagay dito, in witness whereof, I have here to affix my signature this August 14, 2024 in the city of, namulabo to San Jose Del Monte. And
the foregoing allegations are true and correct to my knowledge and available. Paano mo napirman ito? Sinasabi mo napirman mo to last page. Wala ka na rito sa bansa. Umalis ka po ka, July. Nahuli ka, September. Kailan ba siya nahuli sa Indonesia? September. Ha? September 5. Paano mo napirman ng August 14 to? Knowing fully well na itong mga abogado mo, alam na wala ka na rito. Paano So, ibig sabihin, July pa lang, nung umalis ka, hinanda mo na yung last page na yan na pirmado mo para ikakabit na lang ni Ms. Kath dun sa counter affidavit mo na later on na compose. Madam Chair, may kaso na pong binigay po sa akin ng DOJ po. I invoke to... You're right against self-incrimination. Pero di ba, common sense, kuhuaping, kung aalis ka ng July, maghahanda ka ng signature page para ikabit sa counter affidavit na in-instruct mo kay Ms. Kath na ikabit, kahit by August pa, isasabit yung counter affidavit na yon, di ba? Common sense lang, kunyari ibang tao pinag-uusapan natin, di ba? Ganun yun, wala na kayo nung August wala na yung taong yun nung August, right? Madam Chair, maybe we can ask attorney if her lawyer is present. Attorney Avisado, nandito ba? Nandito ba, Comsec, si Attorney Afisado? While we're waiting, Madam Chair, Senator Joel. May I just put into the records, Madam Chair, yung binanggit ni alias Alice Go, pumipirma po siya ng dokumento, according to her, in her own words, last page, without knowing what's inside. That's what she said, Madam Chair. She also said na hindi niya alam kung ano yung hindi pa tapos yung pong affidavit pero pinirmahan na niya. So, I just want to put that on record, Madam Chair. Yes, Senator Joel. Andito na po ba sa floor si Attorney Afisado? Sir, kayo ba yan, yung umupo dito sa floor? Hindi yung gentleman sa kanan ni Attorney David. Kayo ba, si Attorney Afisado, sir? Yung may salamin? Hindi kayo. Is Attorney Afisado here? Attorney Stephen, were you one of the lawyers who prepared this affidavit? No. Attorney David, please. Resource person naman po kayo. But you were not. You were not. So, sino pong You were nandito not a who party to prepared this. the affidavit? Who prepared this? All right. Sir, have you taken your oath, sir, during this hearing? Hindi pa po. Comsec, paki-administer yung oath ng ating resource person. Please raise your right hand and repeat after me. I, please state your name, I, Attorney Rayan Ko, do solemnly swear do solemnly swear that I will tell the truth, that I will tell the truth, the whole truth, the whole truth, and nothing but the truth and nothing but the truth to this committee. to this committee. Thank you. Salamat, Comsec. Attorney Ko, did I hear that correctly? Salamat, Attorney. The question of SP Pro Tempore. Attorney, associate ka ng law firm nitong Atienza I'm a junior partner, Your Honor. Atienza Visado Law Offices? A junior partner of All the right. firm, Your Honor. Were you instrumental in preparing this counter affidavit? Yes, Your Honor. Okay. It says here that Alice admitted that she signed the last page 15, if I'm not mistaken, of the counter affidavit. All right? Is it true? Your Honor, if I recall it correctly, we sent the draft of the counter affidavit last August 14, Your Honor. Where? To her secretary, Ms. Kat Salazar. Okay. August 14. Saan mo pinadala yung counter affidavit para pirmahan ni Miss Alice? Your Honor, pinakuha niya po sa akin yung brown envelope po. No. I'm asking you, pinadala nyo, no? Pinadala nyo kay Kat para pirmahan ni Alice. Am I correct? Yes, Your Honor, that's correct. Oh. And if I may, SP Pro Tempore, and sa pagkaalam nyo, sa araw na yon, na pinadala nyo yung draft counter affidavit kay Ms. Kath para maaprubahan, mapirmahan ni Alice, ni Guo Huaping, nasan yung kliyente nyo at that point in time? We have no knowledge of her whereabouts, Your Honor, at that time. I find that very difficult to believe. SP Pro Tempore, Ms. Kath. So, nung pinadala ni
nina attorney ko sa inyo, yung draft counter affidavit, anong ginawa niyong sunod? Pinrint ko po kasi pinaprint po ni Ma'am Alice. And then, Nung pagkakuha ko po ng brown envelope, una po, kinuha ko po yung brown envelope sa bahay po niya. Tapos po, pinrint ko po yung sinend sa akin through Viber po, nung affidavit po na inattach ko po doon yung sign page po. so hindi nyo na pinabasa kay Go Huaping yung draft counter affidavit? Sinend ko din po sa kanya, Your Honor. Saan nyo pinadala sa kanya? Sa WeChat po. Ibig sabihin, WeChat? Hindi yun karaniwan or malawakang ginagamit dito sa Pilipinas. Nasaan siya nung araw na yun na pinadala niya yung counter affidavit ni na attorney ko sa kanya via WeChat? Your Honor, hindi ko po alam kung nasan po si Ma'am. Pero pag nandito kayo dati ni Go Huaping sa parehong nasa Pilipinas kayo, hindi naman kayo gumagamit ng WeChat, di ba? May pa po, nakakausap ko na po siya sa WeChat. Sa WeChat. Yes po. Pero nasan siya nung May, nung WeChat ang ginagamit nyo? Alam ko po dito sa Manila. Sa Naka-check-in Manila. po siya sa hotel. Naka-check-in sa hotel. Pero pag bumabiyahe siya sa ibang mga bansa, ay WeChat ang ginagamit nyo? Messenger po. Messenger. Yes po. So nasan siya nung araw na yun na pinadala mo sa kanya yung counter affidavit via WeChat? Hindi ko po alam, Your Honor, kung nasan po siya. I'm just a bit confused Joel. because you said kanina, Kat, kinuha mo yung envelope sa bahay ni alias Alice at signed na. Ngayon, ang bagong istorya ay, other than the envelope, ikaw ang nagprint ng counter affidavit. Yes po, Your Honor. Bali, yung nasa envelope po is sign page lang po siya. Wala po yung kabuuan po na affidavit. Okay. So, nandun yung sign page. Tapos, iba na tong dokumento na ipiniprint mo from the sign page inside the brown envelope. Tama? Your Honor, yun po yung instruction niya kasi hindi I'm not asking about the instruction. In your personal experience, yung brown envelope na sinasabi mo, meron ng prepared, signed document na nandoon sa loob ng brown envelope. Yes po, Your Honor. Tapos, may ginawa ka ngayon na as instructed to you by alias Alice, Yes po. na i-print yung counter affidavit at from the counter affidavit na pinrint mo, kinuha mo ngayon yung signed document sa brown envelope at yun ang inattach mo Yes po, Your Honor. dun sa pinrint mo. Tingin mo tama yung ginawa mo? Your Honor, yun po kasi yung instruction po ni Ma'am. So, hindi mo alam kung tama yung Yes ginawa po, mo. hindi ko po alam. Ipa-follow up ko lang yung question ni Madam Chair sa'yo. Ikaw, Kat, bilang secretary ni alias Alice, Go Huaping, nakapagpanotaryo ka na ba? Dati? Hindi po, Your Honor. Example, affidavit of laws, certifications for government. Hindi ka nautusan kahit kailan, buong buhay mo as the secretary of alias Alice, hindi ka nakapagnotaryo. Hindi po. Hindi niya po ako inuutosan before po. So ngayon ka lang Yes inutusan po. niya. Yan po yung first time po na kino-ordinate po niya sa akin. Yun lang, regarding po sa yun lang, notaryo. Kat, minsan kahit na sumusunod ka lang, alam mo na hindi, yun ang ang pinirma niya nandun sa loob ng brown envelope, kinuha mo, tapos inattach mo dun sa bago. Parang hindi yata tama yun, di ba? Hindi mo ba naisip yun? Your Honor, pasensya na po. Sumunod lang po ako sa instruction po ni Ma'am. Sige, thank you, Madam Chair. Madam Chair. Salamat, Senator Joel. Yes, SP Pro Tempore. Gaano ka nakatagal nagtatrabaho kay Alice? Since 2017 po. Simula nung... Ah, hindi ba siya mayor? Opo, yes po, Your Honor. Ano trabaho niya? Ano Secretary, trabaho mo sa kanya? secretary po sa farm. Farm? Anong Yes po. farm? Hindi po sa personal po. Sa farm po. Sa piggery po niya. Piggery? Yes po. Okay. Mabalik lang. Attorney ko, Senator Yes, Jingo, Your can I just ask lang yung Senator Joel. yung ano lang, yung sabi mo, secretary ka dun sa farm. Yes po. Just one farm? Yes po. O lahat ng mga negosyo niya? QJJ farm po. Yun lang? Yes po, Your Yun lang Honor. ang iyong, hindi ka rin naging empleyado ng LGU, ng Bamban, Municipality of Bamban?
Meron po akong isang PDS po sa munisipyo po ng Bamban. So, LGU Ano yung ka PDS? rin. Isang PDS po. Binigyan po ako ng isang PDS po. Personal Job, data sheet. yes, job order po. O job order ka. Yes So, po, naging Your empleyado ka rin. Kaya Ikaw din, G, empleyado ka rin ng Bamban? Ng munisipyo ng Banban? Yes po, Your Honor. Nung una po is secretary po ako ng farm sa QJJ Farm po. Pero nung nag-mayor na po si ma'am, ako po yung dinala niya po sa munisipyo. Additional kaso ito, Madam Chair. Ginagamit yung empleyado ng munisipyo. Salamat, Madam Chair. Yun na Thank nga, you, Kat. Senator Joel. Salamat. And yes, Senator Sherwin. Sorry, Madam Chair, for interjecting again. I know it's your time. Just to pursue this topic, Madam Chair, kasi maraming inconsistency. I heard from Guo Huaping na pinermahan mo itong affidavit before you left. And I'll show the slide. Ito ba yung pinermahan mo bago ka umalis? I will show the... Okay, flash lang. Ito ba yung pinermahan mo? Ito ba yung pinermahan mo, Miss Go? Go Huaping. Ito ba yung nakita mong nasa brown envelope? Yes po, Your Honor. Ito yung nakita mo sa brown envelope? Yes po. So ito yung sinabi ni Guo Huaping na pinermahan niya bago siya umalis. Tama? Miss Go? Sen, ako po yung pumirma. Yung date po, hindi ko po alam po yung isa date. Well, Madam Chair, ang conclusion ko, personal conclusion ko dito, first, nagsinungaling si Attorney Galicia. No? Dahil hindi ito pinermahan sa harap ni Attorney Galicia. Definitely, nagsinungaling siya at dapat siyang kasuhan rin ng DOJ. Number two, itong ganitong document, abogado nagpre-prepare nito eh. At prepare ito first week of July, yung alleged escape ni Guo Huaping. So ang ibig sabihin, ng mga abogado niya, alam rin na aalis siya. Kasi pinirmahan niya in advance eh. Final yung counter affidavit August 14, pero pinirmahan niya first week of July, the last page. Diba? Typically, typical sa atin yan, pag ginawa yung counter affidavit, babasahin mo muna bago mo pepermahan. Diba? Nagko-correct pa nga tayo along the way kung tama yung ginagawa. Pero obviously dito, alam na nila na aalis siya, kaya kung tama yung kwento ni Guo Huaping, pinirmahan niya ahead of time ito. No? At alam ng abogado niya, o at least meron silang idea, kasi bakit naman yung pepermahan ahead of time? To almost 1.5 ahead of time. Diba? Tanungin natin si attorney ko. Attorney, alam nyo ba na paalis na yung kliyente nyo, si Alice Dialgo o Guo Huaping? Nung maaga niyang, at a month and a half early nga, sabi ni Senator Sherwin, niya hinanda yung kanyang signature page sa later nyong ida-draft na counter affidavit. Your Honor, we really have no knowledge, Your Honor. In fact, Your Honor, we were only able to finalize the counter affidavit last August 14, on the same day that we forwarded the same to her secretary, Your Honor. At bakit yung finoward pa kay Ms. Kath? Bakit hindi diretso kay Guo Huaping na siya naman yung kliyente nyo? Your Honor, Ms. Kat messaged us requesting if we can forward the draft counter affidavit to her so she could print and have it signed by Mayor Guo, Your Honor. Hindi ba mas regular na directly from the law firm or the lawyers to the client para hindi nadadaan pa sa secretary? Kayang-kaya niya namang mag-print sa office niyo, I'm sure. Yes, Your Honor, but that was the request of our client through her secretary. But Madam Chair, just one, Senator Madam Chair. Joel. What is more important is that you discuss, Madam Chair, kung ano yung laman ng affidavit. Hindi ba ikaw yung lawyer? Hindi ba duty mo yun para i-discuss
sa iyong kliyente yung nilalaman ng affidavit na hinihanda mo? And in fact, Senator Joel and Attorney Ko, sobrang sakto naman ang formatting ng affidavit na to. Saktong-sakto. So, talagang signature page lang ang hinihintay na ikabit sa last page. Ganun ba talaga ang trabaho ng firm sa pag-draft ng counter affidavit para sa kliyente? Your Honor, if I recall it correctly, we sent the complete draft of the counter affidavit, including the signature page, Your Honor. No, hindi yun po ang nangyayari. Madam Chair. The signature page iniwan sa brown envelope sa drawer na ikinabit lang ni Ms. Kath dun sa draft counter affidavit nyo na hindi nyo pinresent at diniscuss directly personally sa kliyente nyo. SP Pro Tempore. Attorney, how did you prepare the counter affidavit? Your Honor, we reviewed all the records, Your Honor. Did you consult Alice in the preparation of your counter affidavit? We had limited communication with the Honorable Mayor at that time, Your Honor. Why limited, Attorney Ko? We were just calling her, Your Honor. How were you calling her? Through cell phone, Your Honor. Pero bakit limited yung communication? Wala na siya dito sa Pilipinas. We had no personal interaction, Your Honor. Bakit walang personal interaction? Naghahanda po kayo ng counter affidavit sa kanya. Ibig sabihin, may active case na sa kliyente nyo. I imagine, pag may kaso na laban sa kliyente nyo, pinaka on the alert ang law firm. Bakit wala kayong direct or easy communication sa kanya noon? Where was she? Your Honor, at that time, actually, we also manifested in the DOJ that we were having difficulty communicating with the Honorable Mayor. That's why Why? we weren't able to finalize the counter affidavit, Your Honor. Why were you having difficulty communicating? Your Honor, with we her? were informed, Your Honor, na meron ho siyang death threat. That's why she refused to have a personal meetings with us. So Ayan na we were naman only ang communicating through cell phone, Your Honor. Death threat? Galing ba sa law firm nyo, yung isang death threat? Why couldn't she talk with you directly? Wala hong ganun, Your Honor. We were just informed na meron ho siyang mga death threats and hindi ho niya kayang makipag-meeting personally with us, Your Honor. That's why na-delay ho yung pag-prepare and finalize nung counter affidavit, Your Honor. Usually, ang mga law firm, napakamaparaan para lang tulungan hanggat kaya yung kliyente nila. In fact, there was even media work that was able to be done, facilitated by the law firm, even when nasimula na namin ang investigasyon dito sa Senado. Kaya ang hirap talagang paniwalaan na you cannot even explain to us bakit kayo hirap mag-communicate sa kliyente ninyo at a time na you already needed to present, to submit a counter affidavit in her name. At talagang I cannot imagine na ang firm patatanggapin na hindi nyo mapresenta, maipaliwanag ang counter affidavit sa kliyente nyo and papayag kayong ikakabit lang nung secretary niya yung signature page. But yes, Senator Sherwin and then SP Pro Tempore. Ms. Guo Huaping, sino nag-prepare nitong page na ito para permahan mo? Sen, may kaso na pong sinampa po sa akin na invoke my right po. Kasi imposible ikaw mag-prepare nito. Abogado lang nakaka-prepare nito eh. Sinong abogado nag-prepare nito at pinirmahan mo 1.5 months ahead of the counter affidavit? Opo, Sen, may kaso na po final po sa akin, I invoke my right against self-incrimination po. But Attorney Ko, don't you agree na abogado lang nakaka-prepare nitong ganitong, not an ordinary person can prepare such a document? I agree, Your Honor. Thank you. Thank you, Senator Sherwin. Attorney Ko, pwede bang tanungin lang nandito ba si Yusek T ng DOJ or sinong resource person from DOJ? Good morning, Madam Yes, Sen. good morning. Prosecutor Gatdula po representing DOJ. Yes, Prosecutor Gatdula. Under the new rules, notary is allowed if prosecutor is unavailable. Yes, Pwede Your Honor. po ba kayong mag-expound sa rule na to? Yes, Your Honor. Under the new rules po ng Department of Justice, the only time that a person can have the counter affidavit notarized outside of DOJ, Your Honor, if there are no prosecutors available.
But considering, Your Honor, please, that this case, there are plenty available prosecutors, Your Honor, in the Department of Justice. So basically, Your Honor, the notarization of the counter affidavit is really without any effect, Your Honor, please. So talagang from the get-go, malabo po yung dinaanang proseso nitong counter affidavit na ito. And actually, we don't even have to belabor the defects of the notary. We already know it's fatally flawed. And base sa pagpaliwanag nyo dyan sa rule na iyon, fatally flawed talaga. And ang totoong issue ay yung complicity. At babalikan ko rin ni Mayor Kalugay, no, at yung contribution niya sa panloloko sa bayan. Salamat, Madam Chair. Prosecutor Gatula. Madam Yes, Chair, Senator just, Joel. and with the indulgence of our distinguished colleagues here, I think it's also right to give chance to Attorney Galicia if he can also make a comment. And Attorney Galicia, you have heard the testimony of Guo Huaping alias Alice. She made mention that she signed this document way before she left the country. Kayo ho yung nadidiin dito more than anyone. And in the affidavit that we got here, kayo ho yung nakapirma at nakalagay po doon, and I will pound it again, subscribed and sworn before me. Narinig niyo po yung sinabi ni alias Alice, narinig niyo po yung sinabi ni Kath, ni Miss G, at ni Cheryl. Siguro marapat lamang, Attorney Galicia, na marinig po namin kayo sa pagkakataong ito. Attorney Galicia, briefly please, if you can address the question of Senator Joel. Biktima po ako. I am invoking my right against self-incrimination po. The matter had already Attorney, been please. Biktima Please po don't kayo? take the track of Guo Huaping. Ang mas mabuti po ay sagutin nyo ng makatotohanan yung mga tanong namin. Please, return to the question of Senator Joel. Again, Your Honor, I'm invoking my right against self-incrimination because that will tend to incriminate against me, Your Honor. Alright, SP Pro Tempore. Just one last thing, Madam Chair. Alright, one last, Sabi po Senator ni Joel. Alice, alias Alice, pinirmahan niya ito way before she left the country. Sabi ni Kat, pinatawagan si Cheryl para alamin kung sino ang pwedeng abogado na papayag sa gusto nila na magnonotaryo ng isang public document. Nakita man, hindi nakita, anuman laman ng dokumento, inonotarize niya. At ang nakalagay po doon ang inyong pangalan. Muli po, Attorney Galicia, binibigyan po kayo ng Senado ng pagkakataon. You owe it to yourself, you owe it to your family, you owe it to the Filipino people. Alam niyo po ba ang mga pinagagagawa niyo when you affix your signature? Again, in the public document that's here before us, it says there's sworn, subscribed, and sworn before me. At dito ho, napatunayan na lahat na ng dokumento, gabundok na dokumento, gabundok na mga testimonya, sinasabing wala na si Alice Go. At mismong si alias Alice, sinabing pirma niya ito way before she left the country. Muli po, binibigyan po namin kayo ng huling pagkakataon, Attorney Galicia, para marinig ang inyong panig, Attorney Galicia. I will be, Your Honorable Senator, I'm maintaining what I declared before and the result of the executive session that we had. Alright, Attorney. Senator Joel, thank you. Then, Madam Please. Chair, we don't have any other choice but to bring out the information that was given to us before, Madam And Chair. actually, Senator Joel, Attorney Galicia, itong mga bagong facts na itinatanong din sa inyo, lumabas na po in open hearing. Hindi lamang dun sa executive session. So, may I remind you, you are obliged to respond. You are continuing to be under oath before this committee, Attorney Galicia. Please, one more Madam chance Chair, to address the question of Madam Senator Chair, Joel. it would before I appear continue my now, questions. because you're the one invoking whatever right you wanted to invoke, and we are only looking for the truth. You are now saying, Madam Chair, that you have been lying to this committee.
the whole time. In his first appearance in this honorable committee, Madam Chair. Attorney Galicia, please, be as frank as you can be sa komiteng ito. Kasi talagang lumabas na, sinabi na ng DOJ, lumabas na sa mga findings namin, yung mga dokumento will prove by Guo Huaping's own answer earlier, umalis siya sa bansa bago pa na draft ng law firm ni na attorney ko yung counter affidavit at ikinabit lang ni Ms. Kath yung signature page. So, what can you say for yourself, Attorney Galicia? Your Honor, I am again maintaining the confidentiality of the executive session and I'm invoking my right against self-incrimination, Your Honor. Well, I'm very sorry to hear that, Attorney Galicia, kasi tinatanong lang sa inyo, namin ni na Senator Joel, yung mga bagay na lumabas na dito in open hearing, not anymore just in May I the ask a executive parliamentary session. May I ask a Parliamentary inquiry before I return to Mayor my Kalugay. Senator parliamentary Joel. inquiry, Madam Chair, is with regard to the information that were divulged in the executive session and the fact that despite the information that we have gathered here today, Madam Chair, are we not obliged to now divulge some of the information that we have gathered in the executive session? Actually, Senator Joel and colleagues, dinivulge ko na yung ilang detalye sa in executive session dun sa affidavit ni Kadante na pumayag ang kanilang abogado na i-bring up namin in open hearing. Niredact lang po yung ilang mga detalye para din sa personal na kaligtasan nung ating Sige client po, Madam doon. Chair. I will Yes, salamat, I will Senator no longer belabor the issue and I will just pound on what Attorney Galicia made mention a while ago. Despite the overwhelming pieces of evidence, despite the overwhelming testimonies, Madam Chair, and he doesn't want to talk about his inability to perform his duties and responsibility as a lawyer, Madam Chair. I am just sorry for him, Madam Chair, and again pound what he made mention that he is also a victim. At it appears that he is a willing victim, Madam Chair. Thank you. Salamat, Senator Joel. And for the record, before I call upon the SP pro tempore, nandito nga sa Rules of Procedure governing inquiries in aid of legislation, and I'm also beside the Majority Leader now. Senator Joel is also a former Majority Leader. Andito nga po sa Rule number 11 on executive session and public hearing. Number 3 under section 11, testimony taken or material presented in an executive session or any summary thereof shall not be made public in whole or in part unless authorized by the committee. So, pero niredact namin yung ilang mga sensitibong impormasyon kanina nung pumayag yung abogado ni Kadante na i-bring up namin in open hearing. At yun po, Attorney Galicia, ang ilan sa mga itinatanong namin sa inyo. So I have a salamat, Senator Joel. I have a, yes, Majority Leader. Siguro advice to council resource persons here, while you are aware of the rules of the Senate just mentioned by the good chairperson, attorneys present, you should be aware of the canons of professional responsibility in this jurisdiction, especially canon number 10, and I quote, "A lawyer owes candor, fairness, and good faith to the investigating body," which would mean that a lawyer, when dealing with an investigating body such as the Senate committee, a lawyer must act with truthfulness, honesty, and should not mislead the investigating officers. And this includes avoiding any falsehood, false representations, withholding information, or engaging in other deceptive tactics. Further, a lawyer shall always exert effort and consider his duty to assist in the speedy and efficient
administration of justice. So, siguro maliwanag naman yan na, just for the record, Madam Chair. Hindi, Salamat, Majority Leader. SP Pro Tempore? Attorney Galicia, narinig mo ba yung... Di kaya yata nakikinig nung nagsasalita si Senator Tolentino? Naintindihan mo? O ba tayo mo magsabi ng katotohanan? You're always invoking your right against self-incrimination. Mayor Galicia? Attorney Galicia? Wala na po akong masasabi, Your Honor. All right, Madam Chair, before we proceed to ask questions addressed to Mayor Kalugay, Ma'am G, sabi nyo, may sasakyan kayo. Kilala mo yung driver ng sasakyan? Yung nag-drive po sa akin, Your Honor. Yes po. Sino? Kasamahan ko po sa office, Your Sino? Honor. Baka hindi po ako authorized na magbanggit po ng name. Anong pangalan ng driver nyo sa office? It's a simple question of fact, Miss G. Bakit hindi pwede? Para sa ano na rin po nila, sa No, 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 no. privacy. Sabihin Okay mo lang lang. po. Or isulat ko Okay po na, sa papel. oh my sabihin mo na God. lang kung sino. Wag na po tayo dumaan sa sulat-sulat pa. Sige po, Your Honor. Fact lamang anong pangalan ng driver sa opisina. Actually po, Your Honor, hindi po siya totally na driver. Kasamahan po namin sa office. Sino nga? Siya lang nagkataon na pwedeng mag-drive. Si Kier po. Sino? Kiel? Kier. Paano Kiel. pong spelling? Kier po. Kier. Yes po, Your Honor. Naka-payroll sa Bamban? Sa farm po, Your Honor. Opo. Empleyado sa Bamban? Opo, Your Honor. Empleyado? Ano pangalan? Kier? Kier po. Empleyado ng QJJ Farm po, Your Honor. So, eventually, naging kasamahan niyo sa munisipyo ng Bamban? Opo, Your Am I correct? hindi po sa munisipyo, Your Honor. Sorry. Saan? Sa QJJ Farm po. Ha? QJJ Farm, Okay, Your may Honor. kilala ka bang Pong? Wala po. Roderick Rancapollo. Pong, ang alias, wala. Wala po, Your Honor. Na nagbabodyguard kay sa mayor niyo. Wala po, Your Honor. Hindi, papakita ko yung picture. Wala. Wala po. Sige. Kayo ba magtatanong? Salamat, SP Pro Tempore. Isang huling tanong kina Miss Kath at Miss G bago ko balikan yung si Mayor Kalugay dun po sa business relationships nyo ni Guo Huaping. Huling tanong muna kina Miss G at Miss Kath. Anong naisip nyo nung kay Miss Cheryl ipinagkaloob yung trabaho ng pagpapanotaryo? Inasa sa kanya. So, ibig po bang sabihin na may tiwala si Guo Huaping kina Mayor Kalugay at Miss Cheryl na gumawa kahit ng mali basta para sa kanya? Miss Kath. Your Honor, hindi ko po alam. So, pero anong impression nyo nung nasa inyo na kayo naman ang nakay Guo Huaping, pero hindi sa inyo pinagawa yung pagpapanotaryo. In-instructionan pa kayo na kay Miss Cheryl kayo magpatulong. Anong impression nyo doon? Ibig sabihin ba, mas may tiwala si Guo Huaping kina Mayor Kalugay at Miss Cheryl gumawa ng ganyang klaseng trabaho para sa kanya? Ay, hindi ko po alam, Your Honor. Miss G? Personally po, Your Honor, wala din po talaga kaming knowledge. Hindi din po namin alam. Kung ano lang po yung instruction, yun lang po yung sinunod po namin, Your Honor. So wala ba kayong pakiramdam na ba't hindi na lang sa inyo pinahanap yung magnonotaryo? Hindi nyo ba naisip bakit pinagawa pa kay Miss Cheryl? Bago kayo sumagot, I'd like to acknowledge, salamat kayo, the presence of Minority Leader, Senator Coco. Salamat po. Yes, Miss Kath, before I go back to Mayor Kalugay. Opo, Your Honor, yun po kasi yung first time na inutusan po ako na tawagan po si Ma'am Che regarding po sa affidavit, kaya wala po akong idea. Alright, babalikan po namin iyan. Mayor, balikan ko po kayo yung business relationships po ninyo ni Guo Huaping. Madam Chair, Pamilya- can we just ask lang kung sino po yung Kier, ano yung last name nung Kier? Senator Joel, anong apelyido ni Kier? Miss G nung Kier? Full name? Kier Garcia po. Kier Garcia. Madam Chair, I just wanted to place on record also because there's a certain Kier that authorized to receive alias Alice bills in Baofu. So I just wanted to find out if it's the same person, Madam Chair. Just to put that Okay. on record. Thank you. Thank you. Salamat. Guo Huaping, si Kier Garcia ba ay authorized person tumanggap ng bills sa Baofu
bukod sa naging empleyado sa QJJ Farms at nakasama sa LGU Bamban, Go Huaping? Madam Chair, may kaso na pong yung sa Baofu po. I invoke my right po. Sorry po. Miss G at Miss Kath, yung Kier ba nakilala nyo at nagmaneho nung sasakyan nung araw na yon ng misteryosong counter affidavit notarization, siya ba ay kilala nyong authorized na tumatanggap ng bills sa Baofu? Your Honor, hindi po. Hindi siya authorized o hindi nyo alam? Hindi po siya authorized, Your Honor, kasi kasamahan po namin siyang secretary sa QJJ Farm. So kung hindi siya, sino ang authorized tumanggap ng mga bills na yon sa Baofu? Hindi ko po alam, Your Honor. Miss G, si Kier ba ang tumatanggap ng bills sa Baofu? Hindi ko po alam, Your Honor. O sino ang alam nyong authorized tumanggap ng bills sa Baofu? Wala po kaming alam, Your Honor, regarding po. And by the way, yung Baofu, dun yung mga electricity and other utilities bills na hanggang sa huli, Alice Dial Guo pa rin ang pangalan nung nagbabayad nun. Tingnan naman natin yung ating mga government agencies. NBI muna ako, kay Attorney Magno, if I may. Attorney Magno, nung humarap po sa inyo si Kath, ano pong sinabi niya sa inyo? Good morning, Madam Chair. Good morning, Honorable Senators. When Kat visited our office, actually mayroon po siyang subpoena, but the subpoena was dated way before. So nung pumunta po siya sa ating tanggapan, it was ahead of the subpoena issued. So she went there together with her counsel at sinabi niya po doon na nagpunta po sila sa opisina para po magbigay ng kanyang testimonya at para din po linisin yung kanyang pangalan. O kasi parang voluntary yung pagpunta at pagharap nila sa inyo before yung subpoena, andun na sila. Miss Kath kasama ng abogado nila. Opo, lumalabas pong gano'n, ma'am. Alright. Madam Chair. And could you say, kasi kanina nabanggit ko na rin yung usapin ng mga doppelganger, mga look-alike. Could you say na sadya gumamit sila ng mga look-alike ni Go Huaping para malito yung mga law enforcement natin? Maari pong isa yan sa tinitingnan namin naging intensyon nila. At in fact, nung lumabas po yung mga ganyang impormasyon, ay nagkasikawarin po tayo ng ating mga surveillance dito po sa mga sinasabing kamukha o sadyang paglihis sa ating mga law enforcement agencies. Doon po tayo sa sadyang paglihis. So, batay sa surveillance nyo at iba pang investigative processes nyo, anong masasabi nyo tungkol doon sa paglilinlang, yung deceit na ginamit ni Go Huaping para pagmukhang tanga yung ating law enforcement agencies? Sa amin pong palagay, ito po ay hindi naman po namin sinasabing kanyang sinadya o ano, but ito po ay isa sa aming obserbasyon. At kaya po ito ay aming sinundan at unfortunately, hindi naman po ito naging positibo. Hindi naging positibo? In the manner po na sinubukan po nating manmanan ang mga close associates at sa mga amin pong ginawang pagsusurveillance ay hindi po namin nakita yung presensya ni Mayor Alice Go. Dun sa posibleng paggamit ng mga look-alike para lituhin tayo, yun ba yung paraan para napirmahan yung counter affidavit at napanotaryo yon kahit wala na siya sa bansa noon? Isa po yan sa anggulong tinitingnan natin at sa ngayon po ay may mga ginagawa pa po tayong pagperipika dito po sa isang posibleng taktika po na ito. So posible rin na yung taong nakasakay sa sasakyan at ayon sa affidavit ni Kadante ay kumaway sa kanya at posible o malamang ay pumirma unless totoo yung kwento ni na Miss Kath at Miss G, posibleng yung taong yun sa sasakyan ay isang look-alike lamang ni Go Huaping. May posibilidad po yan pero katulad po ng nabanggit ko, Madam Chair,
ay bine-verify po natin to sa iba pa pong procedure para po matiyak po natin. Tapos, paki-share po sa komite kung ano na ang alam ng Bureau tungkol sa paano umalis si Guo Huaping. Sa ngayon, Madam Chair, ay patuloy pa rin po yung pag-verify natin. Although meron na rin pong mga leads na tinitingnan po tayo, siguro po pagka mas kompleto na po ito, ay may sasubmit po namin ang aming report. Well, maraming salamat para doon, Attorney Magno. I suppose isa sa mga leads o possible na mabubuo yung kwento ng kanyang pagtakas ay kung by sea totoo, kung by sea talaga, posibleng sa isang daungan gamit ang isang malaking boat tulad ng yate or maliit na boat. Isa po yan sa pinag-aaralan po at tinitingnan po natin, Madam Chair. Salamat, Attorney Magno. Mga tanong naman sa Bureau of Immigration. Nasaan po si Sir Taga? Yes, sir. Mr. Manahan. Sir, well, last week, the President decided to sack your predecessor in what appears to be reasons motivated by the failure of the Bureau to detect the escape of Guo Huaping. In short, nasa lisihan kayo. So, wag nyo na po sanang pagtakpa ng inyong ahensya. As I'm sure you know that there's value in the Senate knowing saan ba nagkulang at kung may kailangan tayong iwasto. So, magtapat po kayo, Mr. Manahan. Do we have, at this point, credible information of BI officials having been bribed to facilitate the escape of Guo Huaping? Magandang umaga po, Madam Chairperson, Your Honors and members of this Honorable Committee. With regard to that question, Madam Chair, the BI is still undergoing its internal investigation, and rest assured po na after ma-finalize po any investigations or conclusions with regard to the investigation, we will submit to this committee. Again, ma'am, we hindi po namin madi-discredit na part of the investigation is also investigating our own personnel and our ports of entries and exits. So, as I mentioned last hearing, there's a possibility po na it's yung escape ay nangyari sa aircraft or sa sea vessels, but at this time nakatuon po kami sa sea path ng pag-escape po ng Guo siblings. So we will submit, ma'am, once ma-finalize po namin ang aming investigation po. Thank you, Mr. Salamat po. Although the committee has heard that earlier, and sabi nga dito sa gilid ko ni Senator Joel, ang tagal naman. Pero particular, meron po bang lumabas na balita mula sa intelligence community na may high BI official ay tumanggap ng 200 million pesos mula kay Guo Huaping? Ganong ka panipaniwala ang ganitong impormasyon? Madam Chair, dun sa amount po na 200 million, na nakakuha po tayo ng intelligence information with regard to the amount. Pero with regard to dun sa tumanggap po ng that amount na isang BI personnel or associated sa BI, wala pa ho, pero we're still validating. We're part of the investigation, Madam Chair. Kailan nyo na po mabavalidate? Kasi nabanggit ko na po ito sa previous hearing at sinabi na rin po ng BI noon na iniimbestigan nyo na noon. As the soonest, Madam Chair. But When is the soonest, sir? if we have a validated information, Madam Chair, we will submit. Within several days? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Madam Chair. How many days po? 3 days? 1 week? I'm sorry, Madam Chair, but I cannot commit. I can only commit if there's a validated information, Madam Chair. Of course, I understand that. So within a few days?
We will try, Madam Chairperson. Try your best. Itanong ko rin, before Senator Joel, itanong ko rin itong parehong tanong kay General Villanueva. Kapag paniwala ba yung ganyang impormasyon na mayroon daw mataas na BI official na tumanggap ng 200 million para patakasin si Guo Huaping? Good morning, Madam Chair. Actually, ma'am, we haven't confirmed yet kung talagang may mga usap-usapan po within the intelligence community. Yes. Pero wala pa pong confirmation, ma'am, kung may mga witnesses na mayroon talagang nabigyan. But yun ang usap-usapan ngayon. They're still validating it, ma'am. Ano pa po yung usap-usapan bukod sa general detail na yon, na 200M to a high BI official? Meron pa bang ibang mga di umanong sinuhulan? Meron pa bang additional amounts na pinag-uusapan? May pinag-uusapan na yung sa border immigration. Mhm. Hindi ko lang alam, ma'am, yung exact amount, including PNP officials. Mm. Pero hindi ko pa rin confirm yun, ma'am. Kasi I'm outside of the loop lately, ma'am, because we're busy right now helping the law enforcement agencies running after the illegal POGOs in the countryside or in the provinces. Alin pong PNP units ang binabanggit sa usap-usapan? Hindi PNP unit, ma'am, but personalities. PNP personality. Sino-sino po? I think it was mentioned the former chief PNP. Which one? I don't know, ma'am, but former chief PNP daw. Wow. Alright. Salamat, General Villanueva. Sino pong resource person ng PNP dito? Yes, sir. General Takaka. So we've heard a few of the agencies so far saying nagkukondukta po sila ng internal investigation sa kanila ring mga hanay. Narinig nyo or sa sariling Intel Directorate at units ng PNP, meron din po bang ganitong mga impormasyon, ganitong mga hundreds of millions of pesos in di umano mga bribe amount sa mga matataas na opisyal sa BI at ngayon nababanggit pati isang dating PNP chief pa. Sa inyo pong investigasyon, ano pong lumalabas, General? Good afternoon, Madam Chair. For the part po ng PNP, so far po wala po kaming report with regards po kung may mga nasuhulan na PNP personnel. But despite of that po ay yung aming pong intelligence community ay tuloy-tuloy po yung kanilang pag-coordinate sa ibang agencies para malaman kung may mga PNP personnel na involved, then we will file the necessary case po kung may mga evidence po aming makukuha, Your Honor. General, I'm almost disappointed. Dahil sa isang naunang hearing, kayo ang naunang institusyon na nakaalam na nakatakas na sa bansa si Guo Huaping. Kayo lang yung nagsabi, August 14 pa lang alam nyo na. At August 15, sinabihan nyo ang BI. Whereas all the other agencies then said August 19 lang daw nila nalaman nung nag-manifestation ako na parang sa Senado pa umaasa ng Intel ang ating Intel agencies. I cannot believe it and I don't want to believe it. Kasi pag ganun talaga ang state of Intel natin, kawawa tayo sa mga susunod na panahon. So sir, earlier, the PNP resource person in an earlier hearing also said, may internal investigation kayong ginagawa. Wala pa bang bunga yun? Especially about a very important issue like corruption of high officials within the organization. Yes, ma'am, yung report sa amin na nakatakas si Alice po is coming from the Interpol po, ma'am. So yun po yung naging information po namin coming from the Interpol po na nakuha po natin. Then yung sa mga allegations po na is ongoing naman po, ma'am, yung aming investigation. Yes sir, pero more than a month ago na po yung August 14 na input ng Interpol. So really, I'm shocked. And PNP widow po ako, alam nyo naman. So may expectation ako sa national police natin. Well, thank you, General, but PNP has to come back with more than that
sa komiteng ito. Kami, ginagawa namin yung aming trabaho in terms of investigation in aid of legislation, but patapos na rin po kami. Step up na dapat talaga ang law enforcement. Salamat, General Takaka. Before I recognize Senator Joel, balik lang, General Villanueva, you mentioned a former chief PNP. Mula sa intel nyo, anong klaseng tulong, aid o assistance ang pinrovide nung taong ito? I don't know the exact ma'am kung anong provide na support. Basta yun lang naman na nabanggit sa amin, sir, but hindi pa na-confirm yan, ma'am, kung talagang nagbigay or binigyan or tinanggap or may witnesses. Yun lang po ang naririnig namin, sir, within the intelligence community, but I'm out of the loop po kasi lately, ma'am, hindi ko din ma-confirm yan, ma'am, kung ano. I understand, General, pero just to be clear, no, bahagi ng usap-usapan sa Intel community na a former chief PNP ay on the take kay Guo Huaping. Tama po? Yes, ma'am, yan. Pero hindi ko din ma-ascertain yan, ma'am, kung kanino galing yung report, ma'am. It's just parang rumors lang within the intelligence community. I think they are validating it right now. I even went to Nika last week, but there's no information about it, ma'am. Salamat, General. That's all well noted. Pero dun sa usap-usapan na vine-verify pa ng buong Intel community, kasama din ba sa usap-usapan na itong alleged former chief PNP ay tinulungan ng kahit sino sa mga kasalukuyang government officials natin sa usapin ng pagtakas ni Guo Huaping? Wala naman, ma'am. Ang parang usapan dun, ma'am, parang nasa payroll, yung monthly payroll ever seen. It gets worse and worse. Kanina, bad enough yung magbayad di umano ng daang milyong pisong suhol para makatakas ang isang Guo Huaping. Even worse, kung historically may monthly payroll. Attorney Magno, sa NBI po ba may ganyang mga anggulo rin tinitignan ang bureau, yung suhol, pati sa isang dating chief PNP, at yung monthly payroll, pati sa mga government officials? Madam Chair, lahat po yan ay tinitingnan po natin. But at this moment, we cannot comment on the investigation and intelligence gathering that we are conducting. Since sa binubuo po naming pag-backtrack at pag-iimbestiga, ay kasama po namin tinitingnan niya, Madam Chair. Salamat, Attorney Magno. Kanina nabanggit ni General Villanueva ang NICA. I think I heard we have a resource person here from NICA. Yes, sir. If you could come forward po. Does NICA have anything to tell us at this point? Kung may investigasyon din kayo sa anggulo ng mataas na BI official, mataas na PNP official, ultimong dating PNP chief di umano, o sino mang current government officials na mga tumulong sa pagtakas ni Guo Huaping. Nakapanumpa kayo kanina, sir. Ano po? Okay, salamat, sir. Yung pangalan po ninyo, sir? Magandang umaga po, Madam Chairperson, the Honorables. I am Director Ferlo Silvio po ng NICA. Katulad po ng sinabi ni Attorney Magno, tuloy-tuloy po yung aming investigasyon dito po sa Pilipinas at kasama po sa ibang bansa. Lalong-lalo na sa Malaysia and Indonesia. Generally po, I cannot give the specific progress. Pero may pagtuloy-tuloy na pag-uusap po ngayon ng aming liaison officers kasama po yung police attachés ng dalawang post, Malaysia at Indonesia. For now po, kung sakali po, I'm sorry, I cannot give the
a comment with regards to the new statement Mm. given by General Villanueva. Mhm. Pero Pero rest assured po ang NICA magbibigay ng developments. salamat po. Pero yung mga nababanggit ng mga posibleng personalidad at mga posisyong inukupahan nila dati o inuokupahan ngayon, kasama po yon sa ongoing investigation ng NICA? O sa fact-finding ng NICA? Sa ngayon po ay may priority po namin yon. Kung nakalagay po doon sa ibang mga agenda, i-priority po namin yon. Makakaasa po kayo, Madam Chairperson. Salamat. Madam Chair, Senator Joel. I am being tempted to raise a point of order, but perhaps I will just ask if the committee was able to receive the request of this representation, if you recall, in the very, very, very first hearing, to ask the agencies of the government as to how they conduct yung pong case build-up, yung papaano yung hypothesis nila, yung protocols nila, yung way of how they establish, Madam Chair, yung mga binabalangkas nila at sasabihin nilang ito na talaga yung validated information. Did we receive anything from the different agencies of the government that we asked for, Madam Chair? Salamat, Senator Joel. Nare-recall po ng Chair iyan at iniugnay din sa tanong ng Chair sa mga ahensya, ano yung mga teorya nyo ng pagtakas ni Go Huaping. Comsec, nakapagsumite na po ba yung ating mga ahensya nitong at least nabuo o nabubuo nilang kwento ng pagtakas na iyon? Madam Chair, I can see our COMSEC saying wala ni isa pa rin na nagbibigay sa atin. Wala pa rin ni isa. Madam Chair, matatapos na tayo sa hearing na to. Wala pa rin na format lang and protocols, papaano nila ginagampanan yung tungkulin nila. Another thing, Madam Chair, that I'd like to raise. Before you raise the other point, Senator Joel, please, the government agencies present today na sigurado ko lahat kayo ay nandoon sa unang hearing na yon, please submit within the day what you have so far in the last more than a month since that request was made and the chair asked it from you. All right, please, Thank everyone. you. Thank you very much, Madam Senator Chair. And I Joel. can see Yes. our resource persons nodding their head. Let the record show that. Madam Chair, we also would like to find out if, because the statements of retired General Raul Villanueva about the PNP, did we invite General Karamat, Madam Chair? Senator Joel, General Karamat is present. General, He's here. He's pakilapit po kayo dito sa ating mesa. Thank you. Thank you, Madam Chair. And one last thing that I'd like to say to the Bureau of Immigration, sir, Your Honor, we started deliberating and investigating POGO since 2016. I was the chair of the Labor Committee, and during that time, we were able to unearth yung pong pinakamalaking human trafficking doon sa Clark Air Base, 1,200 plus po yun. Kinumend pa po namin, natatanda ko si Senator Sherwin saka si Senator Nancy, kinumend pa namin yung Deputy Commissioner, and then a few days later, lumabas po yung video ng Deputy Commissioner, nandun nanghihingi ng 50 million na cash. Nakita ho yun, at ngayon I think nakakulong po sila, si Deputy Commissioner Argosino at isa pang another Deputy Commissioner Robles, no? Madam Chair, hindi na tayo nabibigla kung even the highest police officer pwedeng maging involved dito. Kaya nga po sinabi natin the importance of this committee deliberation, dahil kung hindi po tutuldukan itong evils of POGO, hindi lang mayor ng Bamban ang kayang i-produce ng mga illegal activities ng POGO. I'm sure easily they can produce congresspersons, even senators, and someday probably a POGO-sponsored president. So I hope ang Bureau of Immigration would have the passion right now to clear your agency, sir. Kasi ang dami na ho, no? 2 commissioner na yan. Tapos ngayon, kakatanggal lang nung isang pinalitan po ninyo. Noong pong time ng pinag-uusapan yung SWP, yung Special Working Permits, tayo din po, nilabas po natin yung dyan sa SM Aura na 5,000 lang yung babayaran mo, pati yung security guard, kasama dun sa mafia ng Bureau of Immigration. Siguro naman, marami na ho kayong pinagdaanan, and sana matukoy ho natin, no? Kasi otherwise, ang taong bayan, iba na magiging tingin o baka maging iba yung maging
pananaw pag sinabing Bureau of Immigration. So sana po, but just one last question. You believe, sir, na meron po nasangkot na personnel ng Bureau of Immigration dito po sa pagtakas ni alias Alice Go? Sir Manahan. Thank you, Madam Chairperson, Your Honor. Sir, hindi ho natin maalis na wala hong kasangkot ang BI, pero as of this time, sir, I'm sorry, cannot still state with affirmation kung meron pong sangkot na taga-BI. But rest assured, Your Honor, Madam Chairperson, na any accomplice or any involvement of any BI personnel once ma-establish po namin na involved or may involvement, we will file a criminal and administrative case and we will submit to this committee, Madam. Just want to I put think, if I record- may, Senator Joel, I think, Sir Manahan, huwag tayo magsimula na i-concede na hindi natin matatanggal. Mag-aim po na linisin talaga yung bureau, no? As sinasabi po ni Senator Joel, filing cases is part of it, pero yung simulang-simula ay yung vision nyo na malinis talaga na PI. Yes, Madam Chairperson. Considering this case and moving forward, we will fully take note of the guidance of Senator Joel Villanueva. Thank you, Your Honor. Thank you, Madam Chair. No less than the Secretary himself of the Department of Justice made mention about it. So, I'm very sure na meron pong part. Kung yung ngayon nga, first time ko lang ho narinig, pati PNP chief before or former PNP chief could be part of this. So, almost sure po ako na may part ng BI dito. Thank you, Madam Chair. Salamat, Senator Joel. And General Villanueva, may narinig po ba kayong kahit sinong high-ranking Army official na di umano sinuhulan ni Go Huaping? Madam Chair, I don't have any information about the Army officer. And what about General Karamat? May balita po ba kayo? Ano bang balita nyo tungkol sa dating hepe ng CIDG? I'm not really sure, sir, kung yun ang, ma'am, kung yun ang narinig kong he is part of the information. Hindi ko masyadong sigurado, ma'am. Wala naman kaming formal communication with most of the intelligence officers. May one or two lang nagbumanggit sa akin pero Tungkol kay General Karamat? yeah, no, Hindi ma'am. po. Partly, but Partly kay General Karamat? hindi, ma'am. Yung information, hindi parang may sinabi lang sila sa CIDG pero walang specific name na General Karamat, ma'am. So yung unit ng CIDG ang nababanggit ng ilan mga intelligence operatives. And nabanggit niyo rin po kanina yung monthly na payola. What about mga dating government officials o cabinet secretaries? Kasama po ba sila sa usap-usapan sa intelligence community? No information, ma'am. None, ma'am. Alright, Madam Chair. salamat General. Yes, SP Pro Tempore. Yung sinasabi niyo monthly payroll, mga pulis, alam niyo unfair yata sa police organization o sa Philippine National Police in general. Siguro pwede niyo nang pangalanan kung sino itong mga pulis na na under the monthly payroll kasi I think it's unfair for the police organization kasi syempre we'll cast doubts on them, on all of them actually. Yeah. Madam Chair, actually, I don't have the name except there was some rumors in the intelligence community that a former chief PNP, that's only the information. Former chief PNP? Yes. Sir. We don't have the exact name. Hindi niyo pwede pangalanan? I don't have the name, sir, kung sino talaga. Basta former chief PNP lang. Ano ba? Is that a gossip or? Huh?
Anyway, That's Madam why Chair, I said, sir, that the intelligence community are still Verifying. still verifying it. They had to confirm it yet. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.